Isang mabilis na update sa BTC, siguro mga 10 minutes to 15 minutes lang. Tapos kakalabasan, magiging 20 to 30 minutes na naman tong video na to after ko sabihin mga 10 minutes to 15 minutes lang, no? Pero anyway, try nating bilisan, no? Kasi wala tayo actually masyadong mapag-uusapan dito sa BTC. Ang mapag-uusapan natin, konting TA lang at konting FA na paparating, no? Sa September 20 or 21 ba? 19 to 21, basta ano, around dun sa mga araw na yun, no? So sa ngayon, no, meron tayong potential na move dito sa BTC na parang meron tayong some sort of hindi ascending, no? More like rising wedge, no? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 at may possibility na mag-aaron tayo ng break to the downside. Meron tayong some sort of break dito sa ngayon. Yan to yung mga ano ko. Yan. Meron tayong some sort of break sa ngayon kaso nag-break tayo sideways, no? Sideways at nagpa-pump into resistance na naman tayo. Okay, medyo hindi magandang sign na nagpa-pump tayo into resistance. Makikita natin ang volume natin, medyo okay naman tong pump na to. Okay naman to. Kaso titignan natin sa daily to. Pag ganyan ang itsura at alisin natin tong mga 5 waves natin. Actually nagiging parang valid tong klaseng rising wedge na to kasi makikita natin ang volume natin pabagsak. Okay, medyo hindi nagbibigay ng magandang sign, pero at the same time sa bearish side naman, hindi rin nagbibigay ng magandang sign na nag-break tayo sideways. So para masabi natin na meron tayong successful breakdown, kailangan makakita tayo ng breakdown with high volume dito. Hindi natin nakikita, no? Hindi natin nakikita. Ang susunod na gagawin dapat, kung nag-breakout tayo ng sideways, dapat ang retest nito, mag-aaron tayo ng rejection dito ng high volume. Hindi pa nangyayari, no? Kailangan natin hintayin tong candle close na to kung mag-aaron ng high volume ba to. Okay? Tingnan natin sa 1 hour. Medyo sunod-sunod tayong makakapal yung volume, no? So medyo makakapansin tayo ng clusters of volume sa some sort of retest or some sort of pwedeng mag-accept back to the upside bago mag-push up ulit. Okay, either magbe-break retest dito or eto nga yung sinasabi ko, kailangan natin makakita ng some sort of retest dito sa resistance with high volume. So nakakita tayo ng clusters of volume. Ibig sabihin, sa daily close, most likely may chance na mataas yung volume nun. Okay? So ayun yung isa sa mga pinag-uusapan natin kanina lang na aabangan natin in case na mag-reject tayo. Pag nakakita tayo na rejection ng mataas ang volume, may chance na malakas ang pagbagsak nun. Okay? Hindi lang natin sure kasi meron tayong paparating na news sa 2021. Kaso hindi 2021, no? September 20 at September 21, no? Okay? Since nasa maaga yung time zone natin, most likely mga 21 pa sa atin, no? Sa Western 1920 ata yung sa kanila September 1920 ganun. Okay, tingnan natin ang stochastic RSI natin, no? So may papakita lang ako sa inyo na interesting. So tinanggal ko yung Gaussian channel ko, no? Pinalitan ko ng stochastic RSI. So etong nasa ilalim stochastic RSI, ito napapalitan lang natin tong RSI natin saglit. Makakapansin tayo dito, every time na mag-aaron tayo ng some sort of divergences dito, nag-aaron tayo ng move towards dun sa kung anong klaseng divergence siya. So for example, no, meron tayong some sort of bullish divergence dito. Bullish divergence sa stochastic RSI, no? Yan, nag-aaron tayo ng movement to the upside, no? Movement to the upside. Ngayon nakakita tayo sa ngayon actually ng bearish divergence. Pero hidden bearish divergence ang tawag dito. Okay, ibig sabihin may continuation to the downside. Ibig sabihin pinapump ng BTC or more like bumibili ang mga buyers pero ang price natin ayaw umangat or ayaw mag-higher high dito. So extremely overbought to, no? Extremely overbought tong area to na nasa 100 na tayo. So most likely wala nang masyadong iaangat to or pwedeng magstay above to dito ng matagal para ipampa ng onti pa to. Okay, pwede mangyari na.
Pero kapag ganito na ang stochastic RSI natin na extremely overbought, pwede tayong maka-expect ng pagbagsak. Okay? Maka-expect ng pagbagsak. So, mga example yan ha. So, yung sabi ko sa mga sa tutorial ko na sa mga previous tutorial ko na minsan ko lang gamitin tong stochastic RSI, madalas sa sa long-term time frame katulad ng daily, no. So, for example, ito meron tayong tumambay tayo dito sa mga area to, no. Yan, tumambay tayo dito sa mga area to. Mapapansin natin meron tayong higher high, no. Higher high pero lower high na to. Okay? Hindi siya agad bumabagsak, no? Hindi siya agad bumabagsak unless makakita na tayo ng some sort of na meron tayong higher high at lower high dito. Papansin natin, nag-push up pa siya ng isa pang beses, no? At dito pa tayo natapos sa bearish divergence natin, no? After natin makapunta dito sa ilalim, sunod ang bagsak niya, no? Hanggang sa magre-recover ng konti, pabagsak ulit, no? So every divergences, no, nagkakaroon ng reaction ang price, no, sa stochastic RSI, no. So hanap pa tayo ng ganyan. Meron ba tayo dito? Meron tayong some sort of bullish divergence naman dito, no. Medyo may pagka-bullish divergence, pabagsak ang price. Makakita naman tayo ng reaction, no? Kaso di naman siya ganun kalaki, yan nga lang, no. Papansin natin makaka-reach agad siya doon sa mga bandang overbought area bago siya mag-dump ulit, no? Bago siya mag-dump ulit. Okay, so isa to sa mga pangsabi in case na malapit-lapit na matapos ang isang pump or isang dump, no? Kung malapit-lapit na matapos. So mapapansin rin natin dito, no, parang ganito, no. Malapit-lapit na matapos tong dump na to kasi nakakita na tayo ng higher lows dito, higher lows, no? Malapit na matapos, pasok siya sa impulsive theory natin na meron tong potential 1, 2, 3, 4, 5 potential, no? Kaya nakikita ng mga tao dito pwede na mag-pump, no? So ang kinalabasan nagpa-pump nga siya, no? Ang problema lang dito yun nga nakakita rin naman tayo ng bearish divergence dito na malaki, okay? At continuation pattern pa to, nga kalabasan, no? Continuation. So may chance na hindi pa ito yung fifth wave, may chance na meron pa tayong maliit na push down dito. Hindi natin sure kung maliit na push down, ha, pero ayun ang minimum na target na kalabasan na isa pang push to the downside bago mag-pump. Okay? Ayun ang pinaka minimum para sa last bearish push bago maging totally bullish. Pero may mga basa tayong malalaking push down, no, na hanggang dito sa mga area to. Oops. Hanggang dito sa mga area to or dito sa mga area to or even lower, no. So, kailangan lang natin mag-ingat. At ito, kailangan, para masabi natin, totally bullish tayo dito sa BTC, kailangan natin makakita ng break, acceptance back, di naman acceptance back to, no? Breakout, retest, tapos, ma-higher high niya to, at lalo na tong part na to, malagpasan niya to, no? Para masabi natin, okay, actually, tapos na tong 5 waves dito. Meron tayo, 1, 2, 3, 4, 5. Kasi pwede pang maging maging kapag nag-higher high dito, pwede pang ito pa rin yung 4. Ito pa rin yung 4, tsaka pa lang magkakaroon ng 5. Kasi meron tayong some sort of flat correction dito, A, B, C, dump. Okay? May ganun na. Pwedeng ito na kasi yung A, B, C correction dyan. Meron tayong A, B, C, dump para sa fifth wave. Or baka ito rin yung A, B, C correction. A, B, C running flat correction bago mag 5. Okay, nakakasunod pa ba? So may mga chance na gano'n na marami-rami tong chance na basa or marami-raming types of basa to na pwedeng maging bearish. So kung titignan natin to sa sa moving average natin, nasa tayo, no, nasa bearish cross tayo, no. Meron tayong dead cross of some sort. So pwede tayo magkaroon ng ng masasabi natin, okay, marami nakakita nito sa market, pwede tayong mag-reject sa mga area na to. At yung napag-usapan din natin na every time na nagkakaroon ng mga crosses, ang reaction
ng price bumabalik doon sa mga cross na yun, no? So for example, ito mabilis lang, no? Magko-cross, babalik sa price na yun hanggang maka-reach tayo dito. Meron din tayo dito sa areang saan pa pwede dito. Meron tayong some sort of bearish cross naman dito, magpo-push up, then babagsak hanggang sa maka-reach na naman dito sa area to, no? Yan. Okay? So saan pa ba? Meron din dito, mag-aaron tayo ng bearish cross naman dito. Magpo-push up ang price bago mag-push down para sa final low, no? Final low. Then bullish na kakalabasan. Last one, meron pa ba? Yung bullish cross naman, sana merong bullish cross, no? Ito, basic lang, no? Makikita natin bullish cross dito. Oops, sorry. Ito, bullish cross dito. Makita natin yung reaction, babagsak para makapunta dun sa mga support areas na yun hanggang sa mag-push up, no? Meron pa ba? Bullish cross, ito yung meron ulit dito, bullish cross. Bullish cross, ang reaction niya, mamamagnet din pabalik para mag-retest tapos magpa-pump, no? Ganun din sa bearish yun, kapag nag-bearish cross, mamamagnet pataas bago bumagsak, no? Parang ganoon lang naman yung nangyayari, possibly. So ay lang yung point ko para pakita yun, kasi may possibility na may bearish cross tayo dito, na mamagnet tayo pataas bago tayo bumagsak. Okay? Hindi natin sure kung gaano kalakas sa bagsak to, pero kung ganun ang nangyayari, na lagi natin nakikita na meron tayong some sort of kunwari, ito, no, lower low after ng bearish cross. Ito, no, after ng bearish cross, meron tayong lower low. After ng isa pang bearish cross dito, magkakaroon tayo ng reaction lower low. Yan, reaction lower low. O kaya sabihin natin reaction lower low. Ganyan. Pwede tayo maka-expect dito sa right side, bearish cross, reaction lower low. Okay? So sa pattern lang, no, ng bearish cross, meron tayong mga ganong classic move na madalas ginagawa ng BTC, na mamamagnet papunta sa moving average natin bago tayo magkaroon ng mas malakas na move sa trend na yun, sa trend ng cross na yun, no? So kakalabasan, kung bearish tayo, magkakaroon tayo ng possible na, no, na pagbagsak, no? Possible lang, hindi natin sure, okay? So ano pa ba? Ay siguro update natin sa BTC, no? Nasa resistance tayo ngayon up until now. Meron din tayong ganito, no, na nasa golden pocket pa rin tayo. Pwede pa umabot ng 0.65. 27k basically ang tawag dito, psychological level. So wala tayong masyadong mapag-uusapan. Pwede tayong makakita lang ng magre-range lang tong BTC na ganyan. Or eto, dito tayo makaka-expect ng potential move sa paparating na FOMC meeting sa September 20 ata or 21. Excuse me. Meron isa pang indication, no, na hindi pa natin actually natitake yung liquidity nitong area to, no. Ito, liquidity nito, hindi pa natin actually natitake para masabi natin, okay, magpo-push tayo to the upside. Okay? Madalas kapag nag-aaroon tayo ng mga malalakas na movement, for example ito, no, madalas kapag nagkakaroon tayo ng malakas na movement na medyo tumatambay ang price above dun sa sa previous low. Ito, for example, tumatambay ang price above sa low na to. Tapos magkakaroon tayo ng napakaliit na lower low dito para i-take ang liquidity. Lahat ng mga nag-long dito, yan, lahat ng mga nag-long dito sa mga part na to, or dito sa mga part na to, yan, dito sa mga part na to, alisan mo na ng posisyon, tsaka lang siya magpa-pump, no? Nakalabasan kasi mafe-feel ang mga bagong buy orders dyan, yung mga liquidity hunters, yung mga stop loss matatanggalan, mapapalitan ng panibagong mga tao. Tapos yung mga nawalan ng posisyon, mafo-foam in dito sa mga to, no? Nakalabasan, mawawalan pa sila ng profit dyan sa correction na to, no? Some sort of correction dito. So ganun yung logic behind sa mga liquidity grab na ganito, no? Logic behind. So pwede natin ma-expect
at least kung bullish tayo, kailangan natin makakita. Hindi naman actually kailangan, no? At least para sa akin lang, para maging malakas ang push to the upside kung bullish tayo, kailangan kunin yung liquidity nito bago tayo mag-pump. Okay? Ay lang yung masasabi ko sa current galaw nito, kasi makikita natin, no, sa volume natin dito, masyadong corrective to, no? Masyadong corrective. Madalas kapag nagkakaroon tayo ng correction dito, pahina ang volume. Madalas, So, example na itong example ng mga pahinang volume, no? Hanap tayo. Ito, no, for example, magkakaroon tayo ng some sort of corrective move dito. Magta-top tayo dito, gagawa tayo ng ABC correction na expanded flat, ABC expanded flat correction. Makikita natin ang volume pabagsak. Okay? So, usog natin para makita lang natin maigi. Yan. Pabagsak ang volume sa mga correction. Okay? Hanggang sa magkakaroon tayo ng yung C-wave, magkakaroon tayo ng volume spike sa final push to the downside para sa correction. Okay? So, pwede tayo maka-expect dito sa move na to, at some point, magkakaroon to ng volume spike. So, perfect na paparating. Meron tayong September 21. Ito, ang Fed meeting. Nasaan yun? So, dito sa west, no? Sa western side ng mundo, 19 to 20, no? Sa Pilipinas, sa 21, no? Sa 21. At ang ina-expect ng mga tao dito yung rate hike magpo-pause, no? So, rate pause ang kakalabasan. Kapag nagkaroon tayo ng rate hike ng 25 basis points sa September 21, kakalabasan nito, masya-shock yung market. Kakalabasan na. Kailangan natin tandaan yung mga news natin medyo tumataas ang inflation natin, no? So, pakita lang natin mabilis, no? Medyo tumataas ang inflation natin. Meron tayo sa saan ba yun? Yung jobs report na tayo. Nasaan ba yun? Wala yung jobs report. Ito. Job openings. Actually, no? Bumabagsak ang actual natin, which is maganda, no? Para sa long-term bullish. Problema lang, may short-term bearish to, no? May short-term bearish. Makikita nyo naman na nagpo-push tayo to the downside after magkaroon ng bullish news, no? Actually, bullish news to, pero nag-push down pa rin ang price. Okay? Ayan, papakita natin, Sumunod, meron tayong GDP growth. Mahina ang GDP growth natin. Ibig sabihin, hindi maganda para sa ekonomiya yun. Nagkaroon tayo ng PCE na wala masyado to, no? Wala masyado. So, almost same lang pala to. So, hindi man natin masyado kailangan yan. Ano kaya sunod? Unemployment rate, non-farm payrolls. Tumataas ang unemployment rate. Ang non-farm payrolls natin, malaki pa rin ang bayad sa kanila. So, humihina ang labor market. Makaka-expect tayo ng long-term bullish, pero at the same time meron tayong short-term bearish ang kakalabasan, no? So, ano pa ba sunod? Inflation rate, ang core inflation natin bumababa, okay, goods, pero ang headline inflation natin tumataas, no? So, ganun din dito sa inflation rate month over month at yung core inflation month over month tumataas, no? Which is bearish yun, nakakalabasan. PPI, bearish to. Retail sales, malakas pa rin makikita pa rin tayo na signs na mataas ang inflation na pag tumataas ang bentahan. So, bearish pa rin yun. At ayun lang siguro, no? So, mostly may short-term bearish tayo dito. Meron tayong almost parang walang masyadong gagawin dito sa news na PCE. At meron tayong unemployment rate na short-term bearish din to, pero long-term bullish to, no? Long-term bullish kasi at some point babagsak ulit ang unemployment rate, no? Pero pag tumataas ang unemployment rate, nakalibasan nawawalan ng trabaho ang mga tao at magkakaroon ng effect yun na short-term bearish, okay? So, marami tayong mga news na actually meron tayong move to the downside pa muna daw dapat, no? Meron tayong short-term bearish dito. Somehow, medyo short-term bearish na medyo may konting long-term pa na konti na hindi pa natin kasi nakikita yung malakas na push to the down or more like push ng
ng inflation down or deflation, di pa natin nakikita yung deflation na matindi. Saktong ano lang, deflation. Actually, umaangat pa ulit na yung inflation. So, bearish pa talaga yon. So, mas marami ang bearish natin sa ngayon kaysa sa bullish, no? Yung long term, kailangan mo na dumaan sa short term bago makadaan ng long term, no? Ang alabasan. So, hindi pa natin sure kung magpa-pump na kasi ang news short term bearish pa talaga, no? So, may pwede tayong maka-expect dito na mag-aaroon tayo ng reaction to the downside sa at least sa sa FA, no? At least sa FA. So, napag-usapan natin, no, na meron tayong some sort of eto, no. Ayos mo natin tong mga drawing natin at mukhang tama na naman yung sinasabi ko na lagpas na tayo ng 15 minutes. Meron tayo, wag tayo dito sa yan. So meron tayong some sort of double top dito, no, double top dito with higher high. Nakakita tayo ng some sort of bearish divergence dito at hindi pa siya ganun nagpe-play out, hindi pa siya nagpe-play out masyado. So pwede tayo maka-expect dito na kapag naka-reach tayo ng overbought dito, pwede tayo bumagsak. Okay? Or sabihin natin baka nag-play out na dito, no? Di natin sure. Baka nag-play out na rin dito. Tingnan natin sa RSI natin, yung normal na RSI lang natin kung makakita tayo. Meron pa rin tayong bearish divergence dito, no? Bearish divergence. So nagsasabi rin ng meron tayong bearish divergence dito sa normal RSI natin. Kapag nag-higher high din to, mas matinding bearish divergence yun kasi kakalabas ang ganito na itsura niya, na some sort of ganyan na yung bearish divergence natin at mas malaking bearish divergence yun kakalabasan. Okay, so almost walang almost walang choice tong BTC sa ngayon. Either mag-lower high siya. Pag nag-lower high siya dito, bearish pa rin. Kapag nag-higher high siya dito ng maliit lang, tapos bumagsak na ganyan, bearish pa rin to. Kailangan niya talaga ma-break tong 28k area to, no. Pakita ko lang saglit, ha. Itong 28142, tama ba? 28167 na high na to at itong low na to. Kailangan niyang mataasan ang 28635. Okay? Para masabi natin, okay, invalidated ang wave to the downside, magpa-pump to. Okay? So last one, isa pang napakalaking bearish sign, no? Isa pang napakalaking bearish sign para sa BTC ay ang dollar index natin. So nagbura-bura na ako dito sa dollar index, no? Makikita natin sa weekly, sunod na puro green candles to. So ilang months na to? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, so 2 months na tayong 2 months and 1 week na tayong puro green. Okay? Masyadong malakas tong galaw ng DXY, no? At ngayong araw na to, may chance na magbe-break tayo dito sa importanteng resistance na to. Okay? Or sabihin natin, pwede tayo mag-correct bago tayo mag-push up. Okay? Pag nag-correct tayo dito, makaka-expect tayo sa BTC na magpapump. Pero kapag hindi tayo nag-correct at nabutas agad natin to, lalo na may paparating na FOMC meeting, kapag kinalabasan nag-rate hike si Jerome Powell, kakalabasan nun, may chance na matinding push to the upside to, no? Kakalabasan. Kasi ang expected ng market rate pause, no? Magpo-pause si Jerome Powell. Okay? So sa September 1920 sa West Jan, dito sa Pilipinas 21. Okay? So napakalaking sign ng ng medyo may pagka-impulsive move to kasi wala tayong makitang makitang any weakness dito sa ngayon. Wala tayong makitang weakness sa DXY kapag nagpa-pump to ng ganito kalalaki. Pwede natin ma-expect at some point matatakot ang mga tao, makiki-join sa DXY, magtatanggal ng pera sa BTC, ibabalik sa fiat. Okay, so ganun din sa S&P 500, nakakita tayo ng weakness, nagkakaroon tayo ng lower highs, no? Pero wala pa tayong lower lows dito. So meron tayong isang low. Kapag nag-lower low to dito, magkakaroon tayo ng some sort of bearish market structure dyan. Okay, so ayun lang siguro update natin. Wala tayong trading idea. Kailangan lang natin mag-ingat dito sa paparating na FOMC meeting at
nasa ano tayo, nasa resistance level tayo. So, ang kakalabasan dyan, highly likely na, nagra-run into resistance tayo at baka ma-reject tayo dito sa mga area to. Or baka magkaroon tayo ng isa pang bear swing failure dito. Okay? May possibility, no? At sa impulse wave theory rin pala natin, no? Nakakita na tayo ng 5 waves dito. No? Of some sort. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. No? At may possibility na magkaroon tayo ng rejection with high volume dito kasi nakikita natin sa 1 hour yan, sa 1 hour nagkaroon tayo ng clusters of volume dito. Okay? Pataas ng volume nato, no? So may possibility na at hindi pa natin ma-break, no? Ito, makabalik dito sa taas. Hindi pa tayo nakakabalik pataas. So may chance na itong mga push up na to may some sort of retest. Ang only way lang talaga, kailangan magkaroon tayo ng break dito at mag-push up to, no? At may break niya itong mga previous highs natin. Okay? Ito mga to. Yan. So, ayun lang siguro update natin. Ang trading idea, wala. Kung gusto nyo mag-short dito, pwede. At ganun din, kapag pwede rin ng breakout trade, no? Breakout trade, retest, pwede kayo mag-long naman dito. Kasi kapag nakalabas tayo dito with high volume, may chance na pwede pang dumiretso pataas. Okay? So, ayun lang siguro update natin. Ingat sa trades at GG's boys.